I was just a guest at my ex's wedding until her best friend took my hand and changed everything. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay, tila nanonood sa aking dibdib. Nakatayo ako sa likod ng garden venue. Pinagmamasdan si Carla habang naglalakad sa aisle. Suot ang puting gown, nakangiti at masaya sa piling ng lalaking pinili niyang pakasalan. Ako si Andrea at 3 taon ko ring minahal si Carla. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag na pumunta. Imbitasyon na dapat tinapon ko na lang. Pero may kung anong bahagi sa akin ang gustong makita siyang masaya. Kahit hindi ako ang dahilan. Pinagmamasdan ko siya habang lumalapit sa altar at habang binibigas nila ang kanilang vows. Unti-unting bumigat ang dibdib ko. Masokista ka rin, no? May bumulong sa aking tabi. Napalingon ako. Si Mika, ang best friend ni Carla. Naka-dusty blue siya na gown, pero hindi yun ang una kong napansin, kundi ang mga mata niya. Malumanay, may pangunawa, para bang nakita niya ang lungkot sa puso ko kahit hindi ko pa binubuka ang bibig ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, bulong niya. Ang mawalan o ang makita siyang ibinibigay ang pangakong dati ay para sa'yo. Napangiti ako ng pilit. Ang sakit, no? Tumango siya. Pero andito ka pa rin. Hindi ko alam kung tanga ako o matapang. Siguro pareho. Tapos na ang ceremony. Palakpakan, tawanan. Kumakain ang lahat. Nagpapalitan ng kwentuhan. Ako, nasa isang table sa sulok. Tahimik na umiinom ng red wine at pinapanood si Carla habang sumasayaw kasama ang asawa niya. Hanggang sa may tumabi ulit sa akin. Para hindi ka magmukhang tanga, ani Mika. Inilapag ang isang slice ng cake sa harap ko. Kumain ka. Napangiti ako. Ikaw lang yata ang hindi ako iniiwasan ngayong gabi. Pinakamatapang din yata ako. Biro niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko mapigilang mapansin ang paraan ng ngiti niya. Hindi pilit, hindi rin pakitang tao. At kung paano siya tumingin, diretso, parang sinasabi niyang kaya niyang hawakan ang lahat ng sakit ng nararamdaman ko kahit hindi ko hilingin. Bakit ka nandito? Tanong ko. Best friend niya ako. Pero, kilala mo rin ako bilang ex niya. Kilala rin kita bilang taong minahal niya ng totoo. At ngayon, gusto kong makilala ka, hindi dahil sa kanya, kundi dahil ikaw yon. Hindi ako nakasagot agad. Alam mo ba, dagdag niya, sa tuwing ikinakwento ka ni Carla noon, naiisip ko, buti pa siya, minahal ng ganun. Hating gabi na, umuulan ng bahagya. Nasa labas kami ng venue, naghihintay ng masasakyan. Wala na akong kasabay pa uwi. Ang original kong kaibigan na dapat kong kasama, hindi rin dumating. Wala kang kasama? Tanong ni Mika. Umiling ako. Gusto mong sumabay sa akin? Sa kondo ako sa Silang. Malapit lang dito. Doon ka na rin magpalipas ng gabi kung gusto mo. Wala nang biyahe, pa Manila ngayon. Natigilan ako. Sigurado ka? Baka kasi, maglasing ka lang sa kalungkutan kung mag-isa ka lang. Napangiti ako. Concerned ka ba talaga o curious ka lang makita akong tuluyang nadudurog? Pwede bang both? Tumawa ako at sa unang pagkakataon, ngayong gabi, hindi pilit ang tawa kong yon. Sa kondo ni Mika, mabango, malinis,
Simple, may mga houseplants sa paligid at isang maliit na bookshelf sa sala. Pinahiram niya ako ng t-shirt at shorts. Kumain kami ng ramen habang nanonood ng lumang pelikula. Yung breakup niyo ni Carla, matagal na ba? Tanong niya habang umiinom kami ng wine. Halos 2 taon na, pero matagal din bago ko tinanggap. Bakit kayo naghiwalay? Hindi niya raw kayang ipaglaban ako. Tahimik siya saglit. Minahal mo pa rin siya kahit alam mong hindi ka niya pinili. Oo naman. Paano kung may taong pipiliin ka araw-araw kahit hindi ka perpekto? Napalingon ako sa kanya. May ganun pa ba? Tinitigan niya ako. Meron. Tahimik. Lumakas ang ulan sa labas. Pero ang puso ko, parang mas lumalakas din ang tibok. 2:00 ng madaling araw. Hindi ako lasing ha, sabi ko, habang nakahiga kami sa sofa, magkatabi. Hindi rin ako lasing, sagot niya. Pero bakit parang iba ka? Baka, dahil ngayon lang kita tiningnan nang wala si Carla sa isip ko. Nagkatitigan kami. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta, ang alam ko, hinawakan niya ang kamay ko at hindi ko yun binitawan. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Gusto mo ba ako? Hindi ko rin alam. Gusto mo ba akong halikan? Tahimik. At sa katahimikang iyon, ako ang lumapit. Hinalikan ko siya. Kinabukasan, bakit hindi ka umalis? Tanong ko, habang nagkakape kami sa balcony. Dahil gusto kong manatili kung saan may posibilidad. Posibilidad ng ano? Ng bagong simula. Tiningnan ko ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Pinatong ko ang kamay ko sa ibabaw nun. Sa totoo lang, sabi ko, akala ko tapos na ang love story ko. Ngumiti siya. Pwede ba kitang yayain sa second date? Ngayong araw? Ngayon din. Makalipas ang 6 na buwan. Isang hapon. Sa parehong lugar. Sa garden kung saan ginanap ang kasal ng ex ko. Ngayon, kami ni Mika ang magkasama. Nagmamasid lang habang may isa na namang wedding na ginaganap. Ang bilis ng panahon, ani ko. Huling beses na nandito ka, umiiyak ka pa. Biro niya. Ngayon, ikaw na ang kasama ko. Hinawakan niya ang kamay ko at uuwi tayo na magkasama. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!